Condo owner ka ba na nagbabalak magbenta or buyer na nagpaplanong mag-acquire ng property? Or curious ka sa mga bali-balita about oversupply ng condo sa Metro Manila? Yan. Gumawa ako ng video na to share some insights about real estate. I'm Stephanie Lulu Mungsod, a registered real estate broker from Dragon Prime Assets, and I've been in the industry for more than 10 years. So for today, ang gusto kong i-share is about the real estate cycle. Mag-share ako ng screen. On your screen is the real estate cycle. Ang real estate cycle, pwede natin siyang gamitin as an investment strategy para yung mga capital natin, ma-maximize natin yung return. Also, if you are a real estate investor, ito talaga, kailangan mo siyang maintindihan for long-term success. Ang real estate cycle, meron siyang four phases. So, may recovery, may expansion, may hypersupply, and may recession. Walang definite na length, gaano katagal ang isang cycle. Pero sabi sa mga nabasa ko na journals and books, usually nasa 18 years inaabot. And ang pinakamaikli na period ay yung expansion and recession. Wala ring definite na period, gaano katagal yung recovery, gaano katagal yung expansion, gaano katagal yung hypersupply, and gaano katagal yung recession. Marami siyang factors. Siyempre, economics, mga government policies, mga external factors, mga ganyan. So, makikita nga rin sa screen, merong seller's market and may buyer's market. So, dadaanan natin sila isa-isa. Ang real estate cycle, meron nga siyang apat na phases. So, doon tayo mag-start sa recovery phase. Ang recovery phase, characterized siya by declining vacancy. Galing ka kasi sa downturn, so medyo nagre-recover na nga siya. Mababawasan na ang vacancy. Ayan. Excellent period siya for investors. Ano yung mga pwede mong gawin during this period? So, una, you can find bargain opportunities. Ang maganda dito, dun ka sa simula ng recovery period, mag-take advantage ka ng mga low prices bago ka pa umakyat sa expansion period. So take advantage of low prices. Tapos hanap ka ng mga properties na sold at mga sobrang tataas ng discounts. Kasi nga kailangan competitive. So maraming nag-offer ng steep discounts. Yung mga properties na konti lang ang repairs, yun yung mga ideal. Para wala ka masyadong gastos. Ayan. Also, number two, you can also secure favorable financing. This is a period na hindi pa ganun kataasan yung mga bank rates. And syempre, kung makakasecure ka ng pre-approval ng loan mo, pag may lumabas na magandang opportunity, at least pre-approve ka na, ready ka nang bumili. Diba? Or dito rin yung time na baka pwede kang mag-negotiate ng mga long-term na payment period or baka may mga developers na nag-offer ng mga zero interest, mga ganyan. Ayan. So, okay din na i-track mo yung growth areas. So, meaning, tingnan mo kung saan nag-grow yung population. Saan nag improve yung mga infra, nasaan ba yung mga developments, ganyan. Asan ba yung mga transportation hubs, yung mga school, nasaan yung commercial development, 'di ba? Saan tumataas, saan dumadami yung nagre-renta, doon ka mag-position. Ayan, so marami pang mga techniques na pwedeng gawin during this period like buy to rent or eto rin, pwede ka rin mag-focus sa mga commercial spaces, kasi nagre-recover na nga, so aabangan mo yung pagtaas ng demand. Ayan. So pwede ka ring mag-collaborate with uh, contractors, developers, experts, mag-consult ka sa experts para mas maganda yung decision making mo during the recovery period. Ayan. So it's the best time to buy low and prepare for future growth. So mag-focus ka sa mga undervalued assets,
tapos mag-leverage ka ng low borrowing cost and position mo yung sarili mo to capitalize on the rising demand. So that is for the recovery period. Yan.